Magandang umaga po sa inyong lahat at kayo po ay binabati namin ng maligayang kapistahan ng mahal na Birhen ng Fatima at ngayon po ay sisimulan na po natin ang programa kasama po ang ating butihing obispo. Ngunit bago po iyan ay hayaan po muna ninyong i-acknowledge at pasalamatan po natin ang ating pong mga media partners. Una po ay ang ating media partners para po sa ating Rosary at National Consecration to the Immaculate Heart of Mary, ang National Shrine of Our Lady of Fatima sa Valenzuela, at ang Roman Catholic Diocese of Cubao. Gayun din po ang ating mga media partners dito sa ating diocese, ang Diocese of Iba, Santa Monica Parish, Botolan, Garden of Prayer, Subic, Zambales, Halina, Bayan ng Diyos, Magnilay Tayo, Holy Trinity Parish, Olongapo City, Evangelion, Immaculate Conception Parish, Palawig, Immaculate Conception Parish, Barreto, Parokya ng San Lorenzo Ruiz, Olongapo City, Parokya ng Santiago Apostol, Subic, Zambales, Poggio Bustone Renewal Center, the Roman Catholic Diocese of Iba, San Nicolas de Tolentino Parish, Social Communications, St. Anthony de Padua Parish of Matain, Subic, St. Augustine's Youth Ministry, St. Columban Church, Olongapo, St. Joseph Parish, Catholic Church, Olongapo City, St. Michael the Archangel Parish, Santa Cruz, Zambales, St. Raphael's Priory, St. Diocesan Shrine of St. Therese of the Child Jesus, at Santa Rita Roman Catholic Church. At alam ko po ay kanina pa po tayo nag-aantay at nag-aantay na rin po ang ating napakagaling pong makakausap ngayong umaga pong ito. At wala na pong paligoy-ligoy pa, pinapakilala ko po sa inyo ang ating pong mahal na obispo, lubhang kagalang-galang, Bartolome G. Santos Jr. Ayan. Maraming salamat, Brother Jericho, sa napakagaling mong pagkakaumpisa ng ating maiksing programa. Maligayang kapistahan po ng mahal na Birhen ng Fatima sa inyo pong lahat. Ayan, magandang umaga po, Bishop. Siguro po simulan po natin ang talakayan sa pag-aalam o pagtatanong po namin sa inyo kung ano po muna ba ang isang aparisyon, dahil ang title nga po ng programa natin ngayong umagang ito ay ang Fatima, ang mensahe ng kapayapaan at pagkakaisa. Alam naman po natin na sa bawat tahanan sa Pilipinas, ang isa sa pinaka makikita mo na naging tanda na ng pagka-Pilipino ay ang larawan ng mahal na Birhen ng Fatima na alam natin na nagpakita sa Portugal. Ngayon po, ano po muna ba ang aparisyon base po sa konteksto ng ating pananampalataya? Ang apparition ay yun yung mga supernatural events ng mga pagpapakita ng mahal na Birhen, Maria. At ang apparition, siyempre, dahil supernatural, hindi lahat nakakakita. Katulad ng nangyari sa Fatima, yung 3 bata lang ang nakakita nung una. Ang apparition, nagpapakita ang mahal na Birheng Maria para sa natatanging mensahe. Ngunit ang apparition, siyempre, kinakailangan yan ay mapatunayan pa. Hindi lahat ng umappear, di ba, ay tatawagin ng, himala. Hindi lahat ng apparition ay inaprubahan ng simbahan. Una, ito ba ay inaprubahan ng obispo ng lokal na diocese, sapagkat kung ito'y iimbestigahan at ito'y walang salungat sa anumang turo ng simbahan, lalo na sa debosyon sa mahal na Birheng Maria, baka. Pero hindi pa tapos doon. Mahaba din ang proseso ng pag-iimbestiga dyan. Sapagkat kinakailangan talaga ay i-purify yung intention, lalo na nung nakakakita. Pati yung buhay nung nakakakita ay titingnan din yun, susuriin din yun. Kaya nga, kahit yung mga bata ng Fatima, talagang sinaliksik ang buhay nila. Kaya parang yung apparition ay talagang maging isang totoong
pagpapakita ng mahal na Birheng Maria, ito ay kinakailangang mayroong ganap na approval ng simbahang Katoliko. So, nabanggit niyo po, Bishop, meron po palang mga pamantayan na Merong proseso yan. na binibigay ang ating simbahan. Nung ako po ay nasabihan na magkakaroon po tayo ng ganitong programa, yung nagbabasa po ako, nabanggit po doon na kapag may aparisyon, ito ay minsang nangangahulugan ng pagko-comfort sa atin ng mahal na Birhen. Ano po ang masasabi niyo doon sa ganong statement po, Bishop? Katulad ng sinabi ko kanina, ang bawat apparition ng mahal na Birheng Maria, meron siyang message. Ano? At yung message niya ay, siyempre, bilang isang mahal na Birheng Maria, ating ina, nandun yung pagiging mother niya. Ano? At yung pagiging mother niya sa atin, siyempre, katulad ng sinabi mo, there will be a message of care and comfort. And even sometimes, giving us some warning, ano, para alam mo na yung kahit na sino namang nanay, ano, sabihan ka, wag kang lalabas, wag kang pupunta diyan. Meron ding ganon, ano? Pero yung mas tingnan natin yung bakit niya ginagawa ito dahil mahal niya tayo, ayaw niya tayong mapasama. Yun lang naman na, ayaw tayong mapunta sa kasamaan at mapariwara sa kasalanan. Sorry, medyo may ano. So, nagpapakita din po yun nung makainang pagmamahal, kumbaga, ng mahal na Birheng Maria. Ngayon po ay dumako naman tayo doon sa mismong aparisyon ng Fatima. Maari niyo po ba kaming bigyan ng isang senaryo kung ano po ba yung kalagayan ng panahon o kalagayan ng mundo noong panahon ng pagpapakita ng mahal na Birhen sa Fatima? Hanggang alas 12 ba tayo rito? Hindi, siyempre nung mga early 20th century, sabihin natin, noong 1910, 1911, 1914, 1915, ganyan, namuna yung unang digmaang pandaigdig, ano? At noong mga panahon ngayon, may mga, siyempre, mga kaguluhan, bagamat doon sa lugar ng Fatima, no, mali ba naman ng mga bata kung merong digmaan, ano? Di wala namang social media pang mag-i-inform sa kanila dahil nasa bulubundukin sila, nasa liblib silang lugar. Wala silang malay talaga sa nangyayari sa paligid nila. Kahit sa Portugal noon, hindi magandang sitwasyon. Ngunit, doon sa lugar ng mga bata, tahimik syempre. No? Walang gumagambala sa kanila. Napakasimple ng kanilang buhay. Kaya yung environment noon na though merong mga political upheaval and even the onflux of the World War, yung mga bata, wala innocent sila sa mga nangyayari. Kaya tingnan mo yung nangyayari sa labas ng daigdig ng mga bata ay magulo, pero yung nangyayari sa sariling daigdig nila, matahimik. Matahimik, simpleng buhay. So, ibig sabihin po nun, mayroong kaguluhan na nangyayari, pero kumbaga yung puso ng mga bata parang hindi pa naman nila alam or hindi pa sila mulat wala sa ganong kaguluhan. Tumalon po tayo sa mga susunod pang mangyayari. Ano po ba ang sitwasyon noong pamayanan naman mismo noon? Dahil nabanggit nyo nga po kanina, although nagsisimula na po yung World War, pero parang doon sa nayo ng Fatima sa Portugal ay parang hindi masyadong ramdam. Ano po ba yung kalagayan or ano po ba yung estado ng buhay doon po sa pamayanan na yun? Sila kasi puro manananim lang sila ng mais. Mga magsasaka sila. At ito nga tatlong bata, mga batang pastol sila. Alam mo yung pag sinabing nasa side country ka. Para bang halimbawa dito sa atin sa Zambales, marami tayong side country. At marami tayong mga liblib na lugar na pag nandoon ka, ganun lang kasimple yung buhay. Kahit sabihin mo, may mga nangyayari sa bayan, dahil simple yung buhay nyo, tahimik na buhay, parang hindi kayo naaapektuhan, Kaya itong mga pamilya Marto at pamilya Santos, doon sa Fatima, ay dahil sa kanilang karukhaan,
Ang mahalaga lang sa kanila, meron silang inaani, may kinakain sila, may pinapastol sila. Ganun kasimpleng buhay, para bang hindi apektado ng kahit anumang nangyayari dahil nga ang kanilang buhay, karukaan at yung simpleng buhay nila sa lugar nila ay iyon na yung mahalaga sa kanila, saka yung pananampalataya nila syempre. So ngayon po ay nabigyan na tayo ni Bishop Bart ng senaryo doon sa lugar at kung ano yung pangyayari at sitwasyon doon sa panahon ng pagpapakita ng mahal na Birhen sa Fatima. Ngayon naman ay tanungin natin at hingin natin ang kaunting history. Kasi kung pag-aaralan po natin detailed, baka nagro-rosary na, nandito pa po tayo. Paano po nagsimula yung pagpapakita ng mahal na Birhen doon sa 3 bata? Alam ba, Jericho, na hindi ang mahal na Birhen Maria ang unang nagpakita. Ang unang nagpakita sa 3 bata ay ang Angel of Peace, ang Angel of Portugal na tawag nila. Ano? The year before, 1916, kung di ako nagkakamali, ay isang springtime at isang August of 1916. Twice na nagpakita yung Angel of Peace sa Valinhos. Ito yung pinagpapastulan din nila malapit sa kanilang mga tahanan. At una, nagpakita ang anghel ng Portugal o ang Angel of Peace sa kanila para ihanda sila. Hindi naman agad-agad nagpakita ang mahal na Birhen sa kanila, hindi nila alam kung ano yun. Inihanda sila at dun sa 2 pagpapakita na iyon ng anghel ay binigyan sila ng tawagin nating mystical communion. Inihanda sila doon kasi bagamat si Lucia lang ang nakapag first communion, yung 2 younger, si Francisco at si Jacinta, hindi pa. Pero sila, inihanda sila doon nga sinabi ng angel na sila'y dapat manalangin at sabihin na ako ay naniniwala, ako ay umaasa, ako ay umiibig. At gawin din nila ito para doon sa mga hindi naniniwala, hindi umaasa, hindi umiibig, sa ganitong paraan ay naihanda nung Angel of Peace yung 3 bata para sa pagpapakita sa susunod na taon. Although hindi rin nila alam na next year, yung susunod na taon may mangyayari. Ang mahalaga lang, naihanda yung 3 bata ng Angel of Peace. Tapos, noong 1917, yun na nga, nung nag-start siya, habang nagpapastol sila, May 13, 1917, yun yung una. Yun yung unang apparition na, yun yung pinagdiriwang natin sa araw na ito. Siyempre, gulat na gulat yung 3 bata na sino bang di magugulat na nagpapastol ka ng mga tupa, bigla na lang may lilitaw na napakagandang babae, na makausap sa kanila. Hindi naman agad nakita ni Francisco. Yung dalawa, nakikita si Lucia, nakikita, pero una si Francisco, didinig lang niya, pero wala siya nakikita. Yung mga ganong, maiisip mo yun sa imahinasyon mo, kung ikaw yung 3 bata doon, nakakita ka ng ganon, ano ba mangyayari sa'yo? Maglulundag ka ba sa tuwa? Siyempre, matatakot ka, Matatakot ka. Pero, napakabuti ng mahal na Birhen Maria para iparamdam sa kanila yung warmth of love sa pagpapakita sa kanila nung unang pagpapakita ng May 13. So, nabanggit nyo nga po, Bishop, kung tama po ang pagkakaalala ko, nabanggit po ninyo na ang unang nagpakita ay yung anghel ng kapayapaan. At doon sa pagpapakita ng anghel ay doon nabuo yung dinarasal ngayon na chaplet sa karangalan ng or chaplet of preparation na tinatawag po. Ngayon po ay dumako naman po tayo doon sa pinaka-core message nung mahal na Birhen. Kasi nga, kung iisa-isahin nga naman po talaga natin ay kulang ang araw pong ito. Pag nilayan na lang po siguro natin at pag-usapan natin, ano po yung pinakamahalaga o pinaka-mensahe ng mga mensahe sa ng pagpapakita ng mahal na Birhen? Sa dalas ng pagpapakita ng mahal na Birhen, sabihin nating madalas doon sa 3 bata, ay marami talagang nabuong
hanggang ngayon ay kailangan nating malaman, maramdaman ng mga mensahe. Bagamat, siyempre, yung naging kontrobersyal na sikreto, di ba, no? Yun po ay tapos na po yun. Baka po inaasahan nyo pang mangyayari yung mga sikreto, tapos na po yun. Ano po? Nangyari na po yung mga dapat mangyari. At ang mahalaga na lang po ngayon ay ano yung hanggang ngayon ay atin pa rin pong dapat isabuhay na mga messages ng mahal na Birhen ng Fatima dun sa 3 bata. Una, yung binanggit mo, yung Eucharistic Reparation. Kasi yung Angel of Peace, kaya din naman yung nagpakita dun sa 3 bata to prepare the 3 children. Kasi yung 3 bata rin ang magiging instrumento upang yung Eucharistic Reparation ay magawa at maganap. Ano po ba yon? Alam niyo po ay kaya dinadasal yung I believe, I adore, I hope, and I love. Kasi nga, nung mga panahon ding iyon, parang medyo nalilimutan na yata ang Eucharist, Medyo parang hindi ganong kalalalim ang ginagawang pagkilala sa presensya ng Panginoong Kristo sa banal na Eucharistia. Kaya dun sa ibinigay at ipinakita ng Angel of Peace, ang 3 bata ay tinuloyon. At yun din naman ang sinabi ng mahal na Birheng Maria. Ibig sabihin, hindi naman nagpakita ang mahal na Birheng Maria, ang Birhen ng Fatima, para sa kanyang sarili. Hindi Kailangan ang mahal na Birheng Maria ay dadalin din sila, aakayin din sila upang kilalanin ang bugtong na anak ng Diyos. Yun yung isa sa, kundi man, yun ang pinakamahalaga. Sabi mo, the message of all messages. Kasabay po noon talaga yung bang kapag po ang mahal na Birheng Maria ay nagpakita at nagsabi ng mensahe, siguraduhin po natin na ito po ay upang tulungan niya tayo na sundin ang kanyang anak, upang sambahin ang Diyos, hindi siya. Alam po natin yan, napakalinaw po niyan. Kaya yung unang-unang dapat po nating tingnan na yung Eucharistic Reparation, sapagkat doon po naman talaga dinala ng apparition ng Fatima ang 3 bata at kung paanong lumalim yung devotion nila sa Eucharist. Kaya ang tawag nila, lalo na ni Francisco, sa Eucharistia ay Hidden Jesus. Bakit Hidden Jesus? Kasi nakatago ang Panginoon Kristo doon sa anyo ng tinapay at alak. Kaya ang tawag na nila ay to worship the Hidden Jesus. Ayun po. Nung huling apparition po na naganap, October 13. noong October 13, before po nun ay nangako ang mahal na Birheng Maria na magpapakita siya at magpe-perform ng isang himala na magpapaniwala sa marami. Kasi hindi naman pulingid sa kaalaman natin na bagamat kung tayo ngayon ay naniniwala at sumasampalataya na talaga na nagpakita ang mahal na Birhen, iba po ang sitwasyon noon. Hindi agad-agad na sabi nyo nga po kanina, may pamantayan na sinusunod ang simbahan. Maaari nyo po ba kaming bigyan ng maikling explanation ano po yung nangyari noong huling aparisyon ng mahal na Birhen sa Fatima? Mainam na bakit nga ba kailangan gawin niyon ng mahal na Birheng Maria? Kasi kawawa naman yung 3 bata. Isa-summarize ko na sa mga gantong salita. Kasi kawawa na yung mga bata. Yung unang apparition ng May 13, siyempre ikukwento nila yan o itatago nila yan. Kaya lang hindi rin mapigil na magkukwento. Halimbawa si Jacinta, napakabata pa niya, 7 years old. Paano titiko mo ba yung bibig mo sa isang batang nakakita ng kagila-gilalas? Kaya niya ba yung secrecy noon? Hindi niya kaya yun. Bilang bata, makukwento niya yon. So, to cut the long story short, siyempre, yung mga bata may nakikita, may nakukwento, pinagbabawalan na sila ngayon. Baka akala ay nasisiraan na ng bait, akala ay nagugutom lang. Mga ganun bang akusasyon na naranasan din nila. Hanggang yung August nga, hindi nga nagpakita. Hindi naman sa hindi nagpakita, kundi kinulong kasi yung 3 bata. Kaya
yung August 13, hindi talaga nangyari yung pagpapakita na nakita kasi yung mga bata nasa bilangguan. Ikaw nga magbilanggo ng 3 bata dahil nakakakita lang ng apparition, ano? Dahil siyempre marami ng taong naniniwala, di naniniwala, kumu-question, at talagang nagtatanong na rin. Kaya yun ay papunta na doon. At yung September nangyari na. Doon nga sinabi na sa kanila na yung October na Miracle of the Sun, yung pagpapakita ng Mahal na Birhen ng October 13, yun na talaga yung magpapaniwala sa lahat na yung 3 bata ay hindi nagbibiro. Na yung 3 bata ay hindi nakakakita lang ng multo. Na yung 3 bata ay hindi nasisiraan ng bait. Biruin mo, sa simpleng baryo na yon, dumating ang dagsa-dagsang tao. May media na noon. Ako, yan ang pasalamat natin noong 1917. Meron ng media. Meron ng social media. No, hindi lang gantong ka-high-tech, Pero noon may camera na, may media na, may Kahit mga black and white pa po. Oo, pumunta na doon ng media para maging isang talagang authentic, totoo na may nangyayari. At nangyari nga yung Miracle of the Sun, Kaya yun yung isa sa pinaka highlight talaga o pinakamagandang nangyari upang makatulong din naman itong pangyayari na October 13 para ma-aprubahan ito. Pero wag ka, hindi common nangyari yung Miracle of the Sun. Nung October 14, approve na, hindi. Gumugol na naman ng kahirapan. Hindi ganun kadaling magdesisyon ng simbahan tungkol yan. At bilang Bishop, panghuli dahil bibigyang daan na po natin ang paghahanda para sa ating pagdarasal ng Rosaryo. Kanina po bago po nagsimula, nasabi ko po na kahit sa Fatima naganap yung aparisyon, ang Mahal na Birhen ay parang naging simbolo ng ating pagka-Pilipino dahil tuwing Oktubre, talagang ang ating debosyon at ay masidhi sa pagdarasal ng Rosaryo at sa Mahal na Birhen. At kung magpunta po kayo sa tahanan, ang isa sa mga common na makikita ay ang imahe ng Mahal na Birheng Maria. Ano po ang naging mensahe nung aparisyon ng Mahal na Birheng Maria? Una sa ating mga Pilipino, at ano po yung parang naging kumbaga kumurot sa puso nating sa ating mga Pilipino po? Yung bunga ng mensahe ng Mahal na Birhen ng Fatima na hanggang sa ating panahon, ay mailalagay natin doon sa devotion sa Immaculate Heart of Mary, Dahil ito ang napakagandang debosyon na nagpatuloy-tuloy upang ang ating pong panahon ay umugat pa rin po sa nangyari sa Fatima more than 100 years ago. Nais kong banggitin ng konti kung paano namatay si Jacinta kasi doon natin malalaman na kung ano yung naging bunga doon sa bata na yun. Alam nyo ba noong 1918 ay nagkaroon din ng epidemya. Hindi pa siguro tawagin pandemic kasi hindi pa naman alam kung may Pilipinas, kung Pilipinas, alam na ba yun, Noon din may Spanish flu yata, if I'm not mistaken, yung influenza, yung flu. Parang ganito rin, viral din, Naapektuhan yung 2 bata. Si Jacinta at si Francisco. Si Francisco, naunang namatay. At pagkaraan, upang isalba itong si Jacinta, dinala siya sa Lisbon, para doon gamutin. Pero siyempre, napakahirap. May isang pagkakataon nga din si Jacinta, kailangang operahan, pero yung anesthesia naman noon, hindi kasing gagaling ng anesthesia ngayon. Ikinukwento na lang din ito, na sa hirap niya, sa pain na naramdaman niya, inaalay pa sa mga makasalanan, tulad mo at tulad ko. Di ba? Biruin mo, inalay pa yon, At sinabi niya kay Lucia na ang debosyon sa Immaculate Heart ay dapat gawin. Kailangan daw ay kilalanin ang mahal na puso ni Jesus kasama katabi ang mahal na puso o kalinisan puso ni Maria, ang Immaculate Heart Mary. Sapagkat pag ginawa daw po natin iyon, ay ang Diyos magbibigay ng biyaya at ng mapayapang kamatayan. Kaya nagsimula na rin doon na yung pagkilala doon sa mahal na puso ni Jesus,
Kahit matagal nang may debosyon noon at yung kalinis-linis ng puso ni Maria. At dahil doon, hanggang sa ngayon, tinitingnan din natin yung kaya kalinsabay nito yung pagdarasal ng rosaryo, paggawa ng penance, at yun na nga yung tuloy-tuloy nating pagkilala sa puso ni Jesus sa Eucharistia. Kaya itong tatlong ito, kailangan nating ituloy kasi ito yung magbibigay ng biyaya sa atin na sinabi ng mahal na Birhen na kahit nga nung namatay na yung dalawang bata, at naiwan si Lucia, bakit? Si Lucia namatay 2005, 99 years old. Bakit? Para ikwento Sino ba tunay na magkukwento? Kung namatay agad yung tatlong bata, baka wala nang nangyari. Baka namatay na lang ng kusa yung kasaysayang iyon o yung kwento na yon. Pero dahil nabuhay pa si Lucia at sa utos ng mga pari, ng obispo, sinulat niya ang dapat niya isulat. At to cut the long story short, of course, nung 2017 sa Fatima ay nakanonize yung dalawang bata as saint. Si Lucia, intay-intay lang. Tingnan niyo po ang simbahan Intay-intay lang, talagang kinakailangan dumaan po sa lahat ng proseso para madeklara siyang isang beatified and canonized saint. Kaya sa atin pong lahat, tandaan po natin na ang pagdedebosyon natin sa mahal na Birhen ng Fatima ay laging mababalik po sa atin pong kalinisan ng puso sa devotion natin sa Immaculate Heart of Mary, which we will be doing in a while for the consecration. And on these situations po ng daigdig ng pandemic, hindi po nalalayo, nung palang panahon ngayon, meron din ganoon, na apektuhan nga po, yun na nga po ang kinamatay ni Jacinta at ni Francisco. Tayo rin po yung mihiling ngayon sa mahal na Birheng Maria. Tulungan tayo na kung sabi nga niya, we devote ourselves to the Immaculate Heart of Mary, then God will give a grace, magbibigay ang Diyos ng biyaya, tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya sa pagdarasal po natin ng rosaryo sa araw na ito, sa pagdiriwang ng Eucharistia, at a little penance maybe, ay ialay po natin to para sa conversion ng mga sinners and also for the healing of the sick and all those people suffering. Ayan, alam ko po, nabitin na po maraming nakulangan dito po sa ating palatuntunan po, pero kailangan po muna nating putulin ang pag-uusap with Bishop Bart para po bigyan daan ang paghahanda po natin sa pagdarasal ng rosaryo. Bilang panghuli na lang po siguro, ang ganda po noong binigay na mensahe sa atin ng mahal na Birhen at ngayon po ay in-explain ni Bishop Bart na hindi lamang doon sa aparisyon natatapos ang pagpapakita ng mahal na Birhen, kundi nagpapatuloy po ito sa araw-araw nating pamumuhay. Hindi naiwan ang mahal na Birheng Maria doon sa Fatima, kundi sinamahan po tayo hanggang ngayon. Walang may alam na, or hindi po natin masasabi na maari pagkatapos ng araw na ito, pagkatapos nating mag-consecrate, sabi nga ni Bishop, bibigyan tayo ng grasya, bibigyan tayo ng awa ng Panginoon. Who knows na baka bukas sa makalawa ay makahanap na ng kagalingan, ng gamot dito sa kinaharap nating pandemya na ito. Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo sa pagdarasal, tuloy-tuloy lamang po tayo sa paghingi ng penance. Hindi naman po kailangan ng maglakad ka sa kalsada para pumasa ng krus, ang simpleng bagay po ay makakatulong. At yun po ang natutunan natin ngayong araw pong ito. Salamat po sa inyong aming tagapakinig. Salamat po kay Bishop Bart. At narito po muli ang Fatima, ang mensahe ng kapayapaan at pagkakaisa. Maraming salamat po. Yun sa Pilipinas.